Hello mga kaiska, dahil twice na nagkapulmonya itong baby loves ko, ay nako, Diyos ko. Kaya binabuti ko nang bumili ng mga anik-anik para sa kanya. Bilang isang nanay, mas pipiliin ko pang maging gipit kaysa sa may sakit. Dahil pag nagkataon, kahit may ipon ka pa, malilimas talaga. Ay Diyos ko, sakit sa ulo. So eto na nga mga kaiska. Ito yung mga bagay na na-realize ko na dapat meron talaga ako sa bahay. Except sa mga diaper, gatas, grooming kit at iba pa, kailangan din natin ng ganito. Una, itong digital thermometer. So mas madali itong gamitin kaysa dun sa ipit-ipit. Itong pangalawa, yan, oximeter yan. Tapos itong pangatlo, itong portable or handy na nebulizer. So itong nebulizer na to, maganda to kasi nga mabibitbit mo siya kahit saan at hindi rin siya maingay. So ayan, bubuksan natin, tapos i-check natin kung tama ba yung check out natin at kung kumpleto din ba yung mga accessories. So eto na nga siya. So hindi lang pala siya pang baby, pwede din siya sa pang adult kasi may dalawa siyang may maliit, may malaki. Meron din yung nozzle na kung magpapausok ka, pwede mo siyang isubo para langhap mo lahat yung usok. So yan pala ay ginagamitan siya ng battery or pwede din siya sa data cable or yung mga charger na mga pang Android. So ganyan yung itsura niya. Cute, diba? So eto naman yung oximeter. Ang oximeter ay nagsusukat ng oxygen sa katawan. So once pala may pulmonya ka, so bumababa yung level ng oxygen sa katawan. Abay, malay ko ba ano kaya pala yung baby ko nung na-hospital siya, hinihingal na pala. So yung oxygen level niya bumaba talaga siya ng bumaba ng 90. So below na siya doon sa normal level. So ayun, pag once may ganito tayo sa bahay, malalaman natin kung kailangan na ba talaga siya ng immediate medical attention. So next naman itong infrared. So itong infrared naman ay ginagamitan lang niya ng AAA na battery. Mas maganda itong gamitin lalo pag kukuhaan mo ng temperature yung bata, yung baby na tulog, kasi hindi na didisturbo yung tulog niya. At the same time, mabilis lang, hindi kagaya ng ipit-ipit na ang tagal pa. Minsan sa kalikutan ng baby, nahuhulog pa. Yun pala, hindi pala na naipit siya ng maigi dun pala sa damit. Yung ganun ba na eksena. So eto namang isa, para siyang humidifier na wala talaga siyang ingay pero ang lakas ng niya, ng usok niya. Tapos may 3 speed siya. So pwede mo yung pindutin ng tatlong beses kung depende sa gusto mong lakas ng usok. So ayan nagustuhan ko talaga to kasi syempre hindi siya maingay at the same time ayan, malakas pa siya. Kung alam ko lang sana to dati, so hindi ako nahihirapan ng kagaya ng ganito. O ako lang mag-isa sa ospital. Diyos ko, kahirap! So ayan, kailangan ko siyang i-carrier kasi para hindi siya magpipiglas. Pag nagpauso kasi, minsan diba, yung baby nagpipiglas siya, umiiyak. So nakaganyan siya. Kaganyan kami. So ayan yung swero na sa paa. Tapos ang hirapan niyan yung pag nagpapauso ka ng yung gabi, hating gabi, yung mga alas 2 madaling araw. Syempre nakakadisturbo ko ng ibang pasyente, lalo na pag nasa semi-private ka or ward. Sa punto niyan tulog na siya. So pag natutulog siya talaga, nakaganyan siya. Hindi siya pwedeng ihiga kasi hindi siya nakakahinga. Yung clog nose niya, grabe. Alam mo yung phlegm, ang dikit-dikit, sobrang lapot. So ganyan pag may pulmonya ang baby.